Hindi ko ugali mag-react ng mga ganito ha, pero dahil sa video na to, yung explanation niya, like, superb. Napakagaling ng pag-explain niya, as in, kuhang-kuha talaga niya yung pinaka-point ng video na to. Panoorin natin, let's play the video. Hindi po kami mga antikristo. Kung tutuusin, kami mga Muslim ang tunay na nakakasunod kay Hesus Kristo kaysa sa mga Kristiyano. Pasintabi na po. Sa pag-greet pa lamang, paano ba mag-greet si Hesus Kristo? Good morning ba? Good afternoon? Hi, hello, what's up? Ganyan ba yung pag-greet niya? Hindi. Ang pag-greet ni Hesus Kristo ay, peace be with you. Sumayunawa ang kapayapaan. Kaming mga Muslim, kapag nagbabatian po kami, ganun din. Peace be with you. Sumainyunawa ang kapayapaan. Na ang ibig sabihin sa Arabic ay, Assalamu alaikum. Ganyan po kami mag-greet, magbatian sa bawat isa sa aming mga Muslim. Assalamu alaikum. Sumainyunawa ang kapayapaan. Na kung saan, yan din yung pamamaraan ni Hesus Kristo sa pag-greet. Isinasabuhay niyo po ba yung ganitong pag-greet? Hindi. Dapat sinasabuhay ninyo. Kasi kung totoong tagasunod kayo ni Kristo, dapat na sinasabuhay nito. Pero sa Katoliko, sa simbahan, naggaganon sila, peace be with you, peace be with you. Hindi naman sa simbahan lang yung turo ni Hesus Kristo na magbatian ng ganon. Sa simbahan man o labas ng simbahan, ay dapat ganon yung pagbabatian. Kami pong mga Muslim, kahit na gaano pa mag-improve yung teknolohiya sa mundong ito, mga makamundong bagay, ay hindi po kami humihiwalay sa turo ng mga propeta. Kaya itong balbas na ito, kahit natawagin kami dito mga kambing, okay lang sa amin. Bakit? Kasi karangalan po namin ito. At proud po kami na kami mga Muslim, kami ang sumusunod sa turo ng mga propeta. Kahit na ano pang itawag sa aming mga Muslim. Ang mga kababaihan sa amin, tingnan niyo po kung paano sila manood. Si Virgin Mary, kung mayroon akong ipapakita sa iyo na picture, naka-miniskirt, sasabihin ko sa iyo, ito si Virgin Mary. Maniniwala kayo? Naka-miniskirt. Naka-spaghetti. Maniniwala kayo? Hindi ata, no? Bakit? Kasi yung alam ninyo na kasuotan ni Virgin Mary ay hindi ganon. Di ba? Ang kasuotan, panunuot ni Virgin Mary ay nandoon yung hiya, nandoon yung pagprotekta sa kanyang karangalan, yung sa kanyang kababaihan na kung saan balot po ang kanyang katawan. Saan niyo po ba yan makikita? Mga Muslim. Di ba? Mahal na mahal niyo talaga si Hesus Kristo, hindi po ba? Ganon din po kami mga Muslim. Mahal na mahal din po namin si Hesus Kristo. Lahat tayo, Kristiyano at Muslim, nagka-claim na nagmamahal kay Hesus Kristo. Pero yung kaparaanan kung papaano natin minamahal si Hesus Kristo, doon tayo nagkakatalo. Doon tayo nagkakaiba. Kasi sa inyo, yung paraan, alam ninyo yung paraan na pagmamahal kay Hesus Kristo ay pagsamba sa Kanya. Hindi po ba? Ito ay bukang bibig ng mga taong may alam sa Biblia. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So inuunawa nila yan ng pagsamba. Hindi po pagsambang ibig sabihin nun. Bagkus ang ibig sabihin nun, kung talagang sinabi ngayon ni Hesus Kristo, ang ibig sabihin po nun, walang makakapunta sa paraiso ng aking Diyos kung hindi niya dadaanan, kung hindi niya isasabuhay ang pamamaraan na aking isinasabuhay. Ganun po yun. Sa panahon ni Moises, ganun din po yung kanyang sinasabi sa mga tao, sa kanyang nasasakupan, na ang daan patungo sa paraiso ay yung pamamaraan ko. Sa panahon yun ni Moises. Ganun din sa panahon naman ni Abraham, yun din yung sinasabi niya sa kanyang kapanahunan. Sa kapanahunan ni Hesus Kristo, yun din yung sinabi niya. So ibig sabihin, bawat sugo sa kanilang mga kapanahunan, ang daan patungo sa paraiso, yung kanilang mga kaparaanan. So ngayon, nasa panahon po tayo na sakop ni Propeta Muhammad, ang huling propeta. So ngayon, ang daan patungo sa paraiso ay ang pamamaraan na po na itinuro sa atin ng huling propeta na si Muhammad. Kaya iyan dapat yung ating saliksikin at isasabuhay. So kami mga Muslim, para sa amin, ang diwa ng pagmamahal kay Hesus Kristo ay ang igalang siya, irespeto siya. Ibigay sa Kanya yung tunay na karapatan at hindi po kami magmalabis dito. Ibig sabihin, kung hanggang saan lang yung limit niya, hanggang doon lang kami. So, ang totoong limitasyon ni Hesus Kristo ay hanggang propeta at subo lang po talaga siya. Hindi siya lalagpas sa pagiging tao. Hindi porque mirakulo yung pagkakaanak sa Kanya kasi wala siyang ama, ay lalagpas na siya sa pagkatao. Kasi meron din namang nilikha ang Diyos na walang ama, walang ina. Sino po ba yun?
Si Adan po. Si Adan walang ama at saka walang ina. So yung pagkakalikha kay Hesus Kristo na walang ama, hindi po yun may tuturing na sign na siya ay Diyos. Hindi po. So kami po, minamahal namin si Hesus Kristo, hindi namin nilalagpasan yung kanyang limitasyon. Kung hanggang saan lang po siya, hanggang doon lang po talaga siya. At yun, sinusunod namin yung mga katuruan ng mga propeta. Okay? Katulad ng balbas, katulad ng pagpapatira pa. Mateo 26:39, si Hesus Kristo ay nagpatira pa. Ang mga Muslim sa tuwing sila ay nananalangin, sila ay nagpapatira pa. Kayo po ba ate, nagpapatira pa po ba kayo? Pagpapatira pa. Ito po yung pagpapatira pa. Ito po yung pagpapatira pa. Tingnan niyo po ako ha. Ganito yung pagpapatira pa. Ito po yung pagpuprostrate. Pagpapatira pa po yun. Isinusubsob mo ang noo mo sa lupa bilang pagpapakita mo ng pagpapakumbaba sa Diyos. So yan po yung pagpapatira pa. Si Hesus Kristo ay nagpatira pa. Kami mga Muslim nagpatira pa. Anong masasabi nyo sa video na to? Tell me in the comment section. Grabe, sobrang ganda ng pagkaka-explain niya, as in, Masya Allah. Shout out nga pala sa ustad na to. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Allah is a khair.